Hello, good morning. Good afternoon. Uh, Good morning sa lahat ng saan man sulok ng daigdig, ano. So ang pag-usapan natin ngayon yung nangyayari, corruption pa rin, ano. May problema may problema ng ating bansa, ng ating gobyerno patungkol sa budget. Kasi nasusyot yata sila ngayon. Then kailangan mangutang sa international fund para tumakbo ang Pilipinas. So ang dami ng utang, ano? Ang dami ng utang ang ating gobyerno sa ibang bansa. Kawawa naman yung susunod na presidente, ano? Okay, pakinggan natin bago tayo magkomento. Ano? Pakinggan natin. And so that they can pressure the executive na pinapirma namin itong mga to para ma-release yung mga conditional release. So, ibig sabihin, binenta nila yung political capital lalo. At ako mismo nagsasabi, kung papapirmahin kayo, pumirma kayo kasi mapaghihilitan naman kayo pag hindi naman kayo pumirma. Ano niya, sir? Ito na yung sinasabi ko. Ginawa na impeachment so that they can pressure the executive na pinapirma namin itong mga to para ma-release yung mga conditional release. So, ibig sabihin, binenta nila yung political capital lalo. At ako mismo nagsasabi, kung papapirmahin kayo, pumirma kayo kasi mapaghihilitan naman kayo pag hindi naman kayo pumirma. Ano niya, sir? Ito na yung sinasabi ko. Ginawa na impeachment. So, ito na yung bago mag-eleksyon. Pumirma sila para may pera silang magamit. Ito yung information na nakuha natin, 150 million budget para sa congressmen in other cabinet, ano. Dahil yung 100 ay para sa project. Yung 25 million, yun yung paghati-hatian nila. Yung 25 million, ibubulsa. Parang gano'n eh. So, ito ngayon ang nangyayari sa bansa. Dahil may kagagawa nito ang Speaker of the House, si Speaker Romualdez. So, ito na ngayon, naglalaglagan na sila. Padagdag pa dito na mga usapin na nagamit ang pera ng gobyerno. Makikita nyo dito, may problema talaga. Ano? Titingnan natin, ano. Dahil okay, wait lang. Mayroon pa isa, no? Ano niya, sir? Oh, ito na yung sinasabi. Ito pa yung mga pera na kinuha ng administration. Ito yun, no? Babasahin ko na lang, ano? So, actually, alam naman natin ang lahat, pero i-review natin para to recall with, ano. May nakalagay doon, don't worry Filipinos, forget we have a criminals for a government led by a criminal plundering narco leader daw with broken justice system, a coercive statement security apparatus. This not criminals of the highest or decent criminals of the highest order just perpetrate the base morality against us citizen with impunity. That good governance. Ito yung mga good governance nila, no? Ito yung perang nagamit. Okay, gold reserve. Yung gold reserve natin, pinakailaman na 129 billions, ano? So, napakailaman na yung gold reserve natin na 129 billions. PhilHealth, grabe na naman to. PhilHealth, pinakailaman na 89.9 billion. Pero ang alam ko rito, pinababalik ng Supreme Court tong ang nagamit dito yata 6 point something billion, pinababalik ito. Maharlika Funds, 250 billions. Ang lalaki, no? Puro billion eh. Walang million eh. GSI, 62.5 billions. SSS, 62.5 billions. Land Bank, 62 billions. PDIC, pinaka 117 billion. Marcos Confidential, ubos na ito. Fund, 4.9 billions. So, hindi lang kinito kasi intelligence fund ka eh. Flood Control Project, ito yung mas matindi, 500 billions, ano? Another 500 is 1 trillion na. Okay? So, sobra trillion na ito.
Umaabot na ito sa mahigit 1 trillion, ano? Bank loan for health, system in rural areas. Ito na yung sinasabi nila na may mga pera daw. Kaya nga lang, hindi properly na dispose yung bank loan for health system in rural areas, 28.7 billions. Total, 13, ang total pala nito, 1.3 trillion, 1.3. So, ito yung pinakawalan nila na pera na hindi na-account. So, ito yung problema natin. Ganun ang ating gobyerno ngayon, no? Paano gumastos, ano? So, anyway, ang sambayan ng Pilipino ngayon, marami nang nagising sa nangyayari sa atin. Kaya dapat kumilos tayo, ano, mga kababayan. Kumilos tayo para sa ating bayan. Kasi pag hindi tayo kumilos, kawawang bayan Pilipinas, ano? Kawawang bayan Pilipinas. So, mga kaibigan, kasi nga nung sa last meeting namin, hindi ko nagkakamali, June 2 yata yun, na nagkaroon kami ng press conference regarding sa tawag nito. Nagkaroon kami ng press conference para sa withdrawal of support from Marcos. Ayaw na namin sumuporta. Yung mga Marcos loyal ito, yung grupo ito na kung saan ito yung sumuporta nung nakaraang eleksyon. Pero ngayon, na dismay sila because of hindi magandang patakbo. Kasi hindi nga si Marcos ang nagpapatakbo sa ating bansa. Okay. Dito naman tayo usapin Filipino Guerrilla Forces. Going strong ang Filipino Guerrilla Forces. Going strong ang Filipino Guerrilla Forces. So, organize lang tayo ng organize dahil ang national leadership ay may mga inaayos tayo. Ang mahalaga kasi dito sa pagbuo natin ng Filipino Guerrilla Forces, na napapakita natin sa taong bayan, napapakita natin sa ating kapitbahay o kaibigan, kamag-anak, barkada, na may ginagawa tayo tulong with a small amount, with a small time. Ganon. Ang importante, mahal natin ang ating bayan. Yun lang yun. Now, in time of necessary emergencies, katulad ng mga sitwasyon ngayon na nangyayari, na alam natin na mali, we will involve ourselves in the situation na makatulong tayo para sa a better Philippines, Pero hindi naman to by force, by force. Yung may mga panahon lang. But the most important dito, you are in the group so that in any case, emergencies, madali kayong mag-link up. Ano ang gagawin natin? So, hindi na kayo matataranta kasi nga mayroon ng kumikilos para sa inyong lugar. Sabi ko nga, always think for the barangay. Barangay kasi ang solusyon, Barangay kasi ang solusyon sa problema ng bansa in regards to peace in order. Even though in economic development, kasi nga, tingnan nyo obserbahan nyo, in one barangay, may makita ka maraming progressive family. That barangay is progress. Diba? Progress rin yun. Then, yung municipality, dahil progresibo ang almost barangay ng isang municipality or city, yung city or municipality nagkakaroon ng progress, nagpo-progress lang ang isang city. The same way hanggang province, hanggang national. So, ang mini-mission natin, tinitingnan natin dito always from the barangay or from the family. Barangay with family. Kasi nga ang family ay nakatira doon sa isang lugar ay progresibo, magiging progresibo rin ang isang barangay at magkakaroon ng challenge bawat isang Pilipino. Pero kung sa isang lugar ay
lagi mo nakikita na lang na pasaway, lagi mo na lang nakikita ay puro tambay, puro marites, that means yung environment hindi conducive o hindi nakakaengganyo sa bawat Pilipino na mag-strive paano maangat-angat ng kunti man lang kanyang kabuhayan. Maangat-angat ang kanyang kabuhayan. Kasi walang challenge. Doon siya naka-merge sa environment na bahala na ang bukas. Ang importante ngayon ay may makain. So, ganun karamihan sa atin. So, I encourage all Filipino guerrilla forces na pag nabuo kayo sa barangay, ganun ang gagawin nyo. Darating ang panahon, ang respeto mapupunta sa inyo. Mapupunta sa inyo ang respeto kung talagang nagkakaroon kayo ng mga meeting. For example, magsimula kayo sa meeting ng 10, parami ng parami yun. Hanggat, pwede ka na magkagawad pwede ka na magkapitan tutulungan ka namin. So that start ma-develop ang ating samang Filipino guerrilla forces. Kaya nga sabi ko nga, hindi ako titigil for education of every Filipino. Simula lang tayo sa barangay at makikita ninyo the solution of peace and order and security sa Pilipinas. Ang solusyon dito ay ang kapitan. Kapitan lang talaga. Now, mayroon tayong move. May move ang UPI, United People's Initiative, na all 42,000 barangay, we will convince them na magkakaroon ng referendum na ang budget ay ang barangay council ang mag-a-approve, ang mga barangay captain, 42,000 barangay. For online online yun online. Online approval. Online approval. So para yung Congress may counterpart. Hindi ang amendment of the law natin yan na hindi pwedeng basta-basta ang mag-decide ang Congress. Dapat the people's initiative. So i-amend natin ang batas ng approval ng annual budget natin from will be concurrence of the barangay captains of 42,000 barangay. So, di ba, maganda yung proposal ng United People's Initiative. Kaya, you join us with People's Initiative. You join with People's Initiative. Maraming salamat. Maraming salamat ng araw sa inyo.